Nagsimula na ang kanilang training. Ang unang maglalaban ngayon ay sina Jun Hyuk at Kang Taesan. Excited na si Jun Hyuk na masubukan ang kanyang lakas. Nauna na siyang sumugod kay Kang. Nagsimula na ang kanilang laban. Nagharap na ang kanilang mga sandata. Kahit na isang kamay lang ang gamit ni Kang ay dama pa rin ni Jun ang bigat nito kahit dalawang kamay na ang gamit niya. Nagtataka naman siya kung paano ito nangyayari gayong parehas lang naman sila ng stats. Lumabas sa labang ito ang kalamangan ng may alam ka talaga sa espada kesa basta mo na lang ito winawasiwas. Nilabanan siya ng teknikal ni Kang. Dahil wala namang aral si Jun ay nabibigatan pa rin siya sa paghawak ng espada niya. Ginamit ni Kang ang advantage niyang ito at dinagdagan pa ang bigat ng espada ni Jun sabay hiwa sa kanyang braso. Nagulat si Jun sa nangyari maski ang nanonood lang na si Lee Taeyeon ay hindi makapaniwala na ganun lang kabilis na tamaan si Jun Hyuk. Nakatanggap ng 8 puntos na damage si Jun Hyuk. Wala pa rin siyang idea kung paano nagawa iyon ni Kang. Hindi naman siya pinagbigyan ni Kang at patuloy pa siyang inatake. Nagmula sa iba't ibang posisyon ang mga atake ni Kang at walang naging sagot si Jun Hyuk dito. Na hindi na niya magawa itong ilagan o salagin. Nagsimula namang mang-trash talk si Kang Taesan para mabuhayan si Jun. Sinabi niya rito na tanggapin na lang niya na mahina siya at walang ibubuga. Nabuhayan nga si Jun pero masyado siyang naasar kay Kang na umatake siya na puno ng opening. Mabilis siyang na-counter ni Kang at hindi lang isang beses na atake ang ginawa niya. Napahiga na lang sa lupa si Jun Hyuk sa sakit na kanyang naramdaman. Natapos na ang duelo nila ni Kang Taesan. Battle sense, mabilis na paggawa ng mga desisyon, at kung paano tumarget ng mga weak points ng kalaban. Sinabi ni Kang na ang mga bagay na ito ay malaki ang maitutulong sa iyong pakikipaglaban. Sinabi pa ni Kang kay Jun na gumagana lang sa mga monsters ang teknik niya sa pakikipaglaban ngayon pero hindi siya magtatagal sa loob ng solo mode labyrinth kung magpapatuloy siyang ganito. Mapalad si Jun dahil nakilala niya si Kang Taesan dahil noong sa unang buhay nito na hindi sila nakita ay pumanaw siya at nawala nang wala man lang nakakaalam. Habang nanginginig pa rin sa sakit ay napapaisip si Jun kung ganoon ba talaga kalaki ang diferensya ng mga faktor na iyon sa laban. Sinabi naman ni Kang na siya ang makakalaban niya hanggang sa maunawaan niya ang mga bagay na ito. Pinapatayo na niya si Jun para makapagsimula na ulit sila ng duelo. Pagkalipas ng kalahating oras ay hindi na kinaya ni Jun Hyuk ang magpatuloy sa laban. Tingin naman ni Kang Taesan ay naiintindihan na niya ngayon ang mga sinabi niya kanina. Naiintindihan na ngayon ni Jun na nasa pinakamababang level pa siya pagdating sa pakikipaglaban. Muli nang nag-announce ang system na panalo si Kang Taesan sa duelo. Tinakpan naman na ni Jun Hyuk ang kanyang tenga dahil kanina niya papaulit-ulit itong naririnig. Pinayuhan ni Kang si Jun at sinabing maganda ang may tiwala ka sa sarili mo pero dapat ay alam mo pa rin kung hanggang saan lang ang kapasidad mo. Ngayon dumating na ang oras ni Lee Taeyeon. Nagulat pa ito at tila walang interes na makipagduelo kay Kang. Sinabi na ni Lee ang lahat ng pwede niyang idailan para lang di matuloy ang laban nila. Sinabi niya na alam niyang mahina siya at hindi na nila ito kailangan pang subukan. Alam niya sa sarili niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Iba naman ang kaso ni Lee Taeyeon kumpara kay Jun Hyuk. Pinilit na ni Kang Taesan sa isang duelo si Lee at wala na itong nagawa. Nagsimula na ang kanilang laban. Sumugod na si Kang papunta kay Lee. Kinakabahan man ay kahit papaano ay nakagawa ng paraan si Lee upang masalag ang pag-atake ni Kang sa kanya. Pagkasalag niya ay nagawa pa niyang maka-counter-attack at nang muling umatake si Kang ay nagawa ulit itong salagin ni Lee. Kahit nahihirapan ay makikita na may talent si Lee Taeyeon sa pakikipaglaban. Napansin din ito ni Jun Hyuk. Kahit na mukhang random lang ang kilos nito ay nagawa pa rin niyang salagin ang mga pag-atake ni Kang Taesan sa kanya. Sa nangyaring palitan ay medyo lumakas na ang loob ni Lee kaya't siya na ngayon ang sumugod kay Kang. Gayunpaman, naging padalos-dalos ang atake niyang ito kaya naman madali lang itong nakontre ni Kang Taesan. Gamit lang ang kanyang kaliwang kamay ay hinawakan niya ang balikat ni Lee sa kanya ito binalibag sa lupa. Gamit ang sariling puwersa nito ginamit ni Kang ang momentum ni Lee para patumbahin siya. Nagpagulong-gulong si Lee at nagtamo ng maraming pinsala. Dineklara na ng system ang pagkapanalo ni Kang sa kanilang duelo. Tinanong ni Kang ang naghahabol pa ng hiningang si Lee kung kamusta ang na-experience niya. Sinabi ni Kang dito na hindi siya ganoon kainagaya ng iniisip niya.
Kulang lang siya sa tiwala sa sarili. Gayunpaman hindi pa rin siya dapat magpadalos-dalos dahil baka pahamak niya ito. Naluluha naman si Lee Tae-yeon nang malamang may kakayahan pala siyang ganito. Doon na nagtatapos ang training ng dalawa. Maiksi lang ito pero malaman. Kailangan kasing pagkasyahinikang ang mga nalalabing oras para sa mga ituturo niya sa dalawang ito. Sinabi niya na ituturo na niya ang pagkuha ng iba't ibang skills at kung paano tatapusin ang labyrinth. Sinabihan niya ang dalawa na makinig ng maigi. Nag-fast forward na ang mga eksena. Inabot na sila ng gabi na ituro na lahat ni Kang ang dapat niyang ituro sa mga ito. Sinabi niya na pwede nilang ipasa ang mga impormasyong sinabi niya sa ibang mga adventurers. Pinaalalahanan niya rin ang dalawa na mag-ingat sa lahat ng gagawin nila. Nagulat naman ang dalawa sa pinakitang pag-alala ni Kang sa kanila. Ramdam nila ang lungkot sa boses ni Kang nung sinabi niya ito sa kanila. Nagtataka naman si Kang kung bakit ganito ang reaksyon ng dalawa sa sinabi niya. Kaya tinanong niya ang mga ito kung anong problema. Sinabi ni Jun na nabigla lang sila dahil bigla siyang nagbigay ng mga warm words sa kanila na di nila inaasahan. Buong akala kasi nila ay isang malamig na tao si Kang. Nagulat naman si Kang na ganito na pala ang tingin sa kanya ng mga tao. Kung isa siyang cold person gaya ng iniisip nila ay di sana ay hindi na niya binahagi ang mga nalalaman niya sa mga ito. Natawa na lang si Jun nang marinig ito. Nasabi na lahat ni Kang ang gusto niyang sabihin. Sinabihan na niya ang dalawa na pwede na itong magpahinga para may lakas ang mga ito sa kakaharapin nilang laban. Pansamantala nang naghiwalay ang talo ng kanilang landas. Ang nalalabing oras na lang bago magsimula ang special quest ay 6 na oras. Nagpahinga na ang dalawa pero si Kang ay may kailangan pang gawin. Sa isang silid, gulong-gulo na si Wheeon at di niya malaman kung papaano paplanuhin ang kanilang gagawing depensa laban sa mga halimaw. Nagulat naman siya nang biglang may nagtanong mula sa kanyang likuran kung anong problema. Katabi na pala niya si Kang Tae-san. Tinanong niya ito kung kanina pa ba siya nandirito. Pinayuhan naman siya ni Kang na dapat itong magsara ng kanyang mga bintana dahil ang mga nilalang na may matataas na stats ay madaling makakapasok dito. Tinanong ni Kang si Wheeon kung ano na ang sitwasyon nila. Di naman makapaniwala si Wheeon na nandirito si Kang, ang buong akala kasi niya ay galit ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagpigil dito. Nagsimula ng magpaliwanag si Wheeon. Gamit ang isang whiteboard ay iginuhit na niya ang mga posisyon nila. Sinabi niya na merong 4 na lugar na panggagalingan ng mga monsters. Kaya't kailangan niyang hatiin ang mga adventurers sa 4 para mapunan ang mga ito. Sinabi din ni Wheeon na hindi sila pwedeng dumipensa mula sa loob ng City Hall dahil magiging mahirap ito para sa kanila dahil magsisiksikan sila doon. Napakadami nilang adventurers kaya't siguradong magkakagulo kung sa loob sila didepensa. Kaya naman balak utusan ni Wheeon ang mga adventurers na sa labas ng anyang City Hall makipaglaban. May ilan sa mga kasamahan nila ang tumangging makipaglaban at wala nang nagawa si Wheeon para makumbinse ang mga ito. Tinigilan na niya ang kakapilit sa mga ito dahil sakit lang ang ulo niya. Sinabi naman ni Kang na siya na ang bahala sa isang side. Siya na mag-isa ang didepensa doon. Ngayon ay mas madali nang mahahati ni Wheeon ang mga taong didepensa. Tinanong ni Wheeon si Kang kung okay lang ba talaga ito sa kanya. Sinagot naman siya ni Kang na mas pabor pa nga ito sa kanya. Bukod pa doon ay alam niyang kayang-kaya naman niya ito kaya't wala nang dapat ipag-alala pa si Wheeon. Umalis na si Kang para makapagpahinga na rin siya. Laking pasasalamat naman ni Wheeon dahil malaking tulong itong gagawin ni Kang. Sinabihan siya nito na wag na niya itong masyadong isipin. Tuluyan na siyang nagpaalam at sinabing siguradong magkikita pa sila ng buhay. Kalahating oras bago magsimula ang special quest ang unang wave ng monsters. Karamihan sa mga adventurers ay napilita lang lumaban kaya naman napakababa ng mga moral nito. Gayunpaman kailangan pa rin nilang magpatuloy kung ayaw nilang tuluyang ma-extinct ang mga tao. Ang magbabaante sa bahaging timog ng City Hall ay ang grupo ni Wheeon, kabilang dito ang ilang solo mode adventurers at hard mode players, mas marami naman dito ang mga tiga easy at normal mode. Sa kanlurang bahagi naman ay si Jeongjung, gaya ng kay Wheeon ang composition ng mga kasama niya. Si Lee Tae-yeon at Jun Hyuk naman ang mga taning solo mode adventurers na nasa silangang bahagi. Mag-isa naman ang ating bidang magbabaante sa hilagang bahagi ng City Hall. Nakaabang na siya sa portal kung saan lalabas ang mga halimaw.
Inaabangan ang pagsisimula ng labang magdidikta sa kapalaran ng mundo nila.